Formal nang kinasuhan ng Department of Justice o DOJ si Daraga Albay Mayor Carlwin Baldo kaugnay sa pagmatay kay Ako Bicol Party List Representative Rodel Batucabe nitong Disyembre. Samantala sa Lawag City, Ilocos Norte, nagmukhang resort ang provincial jail matapos itong ayusan ng mga inmate. Yan at iba pang balita mula sa mga probinsya sa report ni Mark Salazar. Matapos ang lampas 3 buwan, nakitaan ng sapat na basihan ng Department of Justice para masampahan ng reklamong murder si Daraga Albay Mayor Carlwin Baldo at 5 iba pa. Kaugnay sa pagpatay kay Ako Bicol Representative Rodel Batucabe at kanyang security escort, 2 counts of murder at 6 counts ng attempted murder ang isinampa laban sa mga akusado. Nitong Disyembre, pinagbabaril si Batucabe habang nasa isang pagtitipon. Nang maaresto ang ilan sa mga suspect sa pamamaril, inginuso daw nila si Baldo na mastermind sa krimen. Nauna nang itinanggi ni Baldo na sangkot siya sa pamamaslang kay Batucabe. Wala pang bagong pahayag ang pamilya Batucabe kaugnay sa pag-usad ng kaso sa pagpatay kay Congressman Rodel Batucabe. Sumuko sa mga otoridad sa Abra ang 7 miyembro umano ng New People's Army, 5 ang lalaki at 2 ang babae. Nagsuko rin sila ng ilang baril. Sasailalim sila sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program ng gobyerno. Patuloy ang paghikayat ng militar sa mga miyembro ng NPA na sumuko na. Patay naman matapos makuryente umano sa Burgos, Ilocos Sur ang government employee na si Rowena Marquez. Base sa investigasyon, matapos maligo ni Marquez, isinampay niya ang bimpo sa alambre at doon na siya nakuryente. Nakakonekta raw ang dulo ng sampayan sa nakasaksak na extension wire. Yung hawak niya kasi ganito, kaya pag kuryente mo, automatic yung reaction ng bagay mo, hahawakan mo gano'n. So nakahawak siya na gano'n, bumigay nga yung wire bumigay yung tie wire na hinawakan niya kasi mabigat siya. Nabagok pa ang ulo ng biktima dahil sa pagkakabagsak sa semento. Posibleng ilang oras na raw napatay ang biktima bago ito natagpuan. Based na rin doon sa presumption namin, mga more or less 2 hours na nakukuryente siya. Kasi nung hinawakan siya, nakuryente yung humawak, na first responder natin, kaya binaba agad yung safety fuse. Yung buhok niya, tuyo na rin. Isang green sea turtle o pawika naman ang nakita sa baybayin ng Alabel, Sarangani. Kinuha at sinuri ng mga taga-DENR ang pawikan. May sakit na raw ito at mahina na at kalaunan ay namatay na. Kabilang ang green sea turtle sa mga hayop na malapit nang maubos ang lahi. Sa Lawag City, Ilocos Norte, ibinida ng mga preso ang bagong disenyo sa loob ng Ilocos Norte Provincial Jail. Nagmistulang resort ang kulungan dahil pinuno ito ng mga halaman. Mayroon ding fountain na gawa ng mga preso. Dahil sa bagong bihis na kulungan, feeling daw ngayon ng mga preso ay nasa labas na sila. Sa Sultan Kudarat, isang unggoy naman ang kinagigiliwan dahil sa hilig nito sa lollipop. Makikita ang unggoy na kalong-kalong ng isang babae. Sabi ng kumupkup sa unggoy, dumayo sa kanilang lugar ang unggoy ilang linggo na nakararaan. Pero matapos ang ilang araw, hindi na raw bumalik sa gubat ang unggoy kaya kinupkup na nila ito. Bukod sa hilig sa lollipop, kumakain din ng kanin, kamoting kahoy at saging ang unggoy. Mark Salazar, GMA News.